Hi Kaito Nation! Welcome to this video. Ngayon sasagutin ko lang ang tanong about sa kung ano yung masasabi ko dito sa MFD o My Friends Day, kung ito ba ay magandang pagkakakitaan o hindi. So ano nga ba yung MFD o My Friends Day para sa mga wala pang idea sa platform na ito? So ang MFD po o My Friends Day ay isa pong social media platform kung saan sinasabi nila na ito daw ang pinakaunang pinaghalong Web 2 at Web 3, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Base po yan sa kanilang business presentation. So mamaya pag-uusapan natin itong claim na ito kung ito ba ay totoo o hindi. Maliban na ang MFD o My Friends Day ay isang social media platform, ito rin po ay nag-aalok ng isang platform kung saan pwede kang kumita ng pera. Ngayon, pag-usapan natin agad kung ano yung mga ganda at hindi magandang bagay na nakita ko sa platform na ito para malaman mo kung maganda bang pagkakakitaan ito o hindi. Unang nakita kong magandang bagay dito ay yung potential reward na pwede mong makuha dito. So dito sa MFD o My Friends Day, para makapagsimula kang kumita, mayroon po itong subscription plan. So mayroon tatlong subscription plan dito sa NFD. Ito yung Emerald na nagkakahalaga ng $100, Ruby na nagkakahalaga ng $500 at Diamond na nagkakahalaga ng $1,000. So sa bawat subscription na ito ay pwede kang kumita sa panonood ng video. So magkano naman yung kikitain mo dito? Sa Emerald ay pwede kang kumita ng $0.5 per day. Kung kukupitin natin to, ang pwede mong kitain sa loob ng isang taon ay $180. Sa Ruby naman ay pwede kang kumita ng $4.2 every day. Sa isang taon ay kikita ka naman dito ng $1,512. Dumoble yung pera na ininvest mo. Sa Diamond naman, ang profit mo dito everyday sa panonood ng video ay $10 po. Ibig sabihin, sa isang taon ay pwede kang kumita ng $3,600 times 3 yung profit na makukuha mo sa inilabas mong pera. So maliban dito sa panonood ng video, isa sa nakita kong magandang bagay dito ay meron po silang active at passive income. Kasi once na mag-refer ka ng tao na mag-i-invest din sa loob ng platform nito o mag-a-avail ng subscription plan, ay pwede kang kumita ng 10% doon. Ibig sabihin, kung makakapag-recruit ka ng tao na mag-i-invest ng $100, pwede kang kumita ng $10 doon. Kung $500 naman ang i-invest ng recruit mo, kikita ka naman dito ng $50. At kung $1,000 naman yung i-invest ng recruit mo, kikita ka naman dito ng $100. Ito po ang pwede mong kitain sa direct referral once na makapag-recruit ka ng tao. So maliban sa direct referral, pwede ka naman kumita sa mga indirect referral mo. No, dito na papasok yung passive income kasi every time na makakapag-recruit naman yung mga direct referral mo o hindi mo man direct referral, basta pasok sa 10th level ng indirect referral mo, kikita ka naman dito ng 1%. Okay, ibig sabihin, pwede kang kumita ng $1, no, $5 at $10 sa mga indirect referral mo as a passive income. So maliban sa indirect referral, pwede ka rin kumita sa matching bonus o yung tinatawag nilang pairing bonus. Dahil ang MFD o My Friends Day ay binary po, no, bubuo ka dito ng left and right mo. Magkano naman ang kikitain mo once na magkaroon ng match sa left and right ng binary mo? So dito, kikita ka po every match o every pair ng 10%. Ibig sabihin, pwede kang kumita ng $10 once na meron pong mag-match ng left and right na nag-invest ng $100. Pwede ka rin kumita ng $50 o $100 once na meron pong mag-match sa left and right mo. So hindi lang yan, dahil isa sa nakita kong magandang bagay dito ay yung redundant binary. Anong ibig sabihin nito? Once na mag-renew yung mga direct referral mo at indirect referral mo, kikita ka ulit ng komisyon ng 10% sa matching bonus, 10% sa direct referral, 1% sa indirect referral mo. Ibig sabihin, paulit-ulit kang kikita sa matching bonus at commission na makukuha mo sa direct at indirect referral mo every time na yung 10th level mo ay magre-renew sila ng subscription. Isa pang nagustuhan ko dito ay yung payout system nila. Dahil nga gumagamit sila ng Web3, pwede kang makapag-request ng payout kahit anong oras. Hindi katulad sa iba na mayroon lang araw na pwede kang mag-payout. Dito, pwede kang mag-payout kahit kailan mo gustuhin. So, ito yung mga nakita kong magandang bagay sa platform nito. So, pag-usapan naman natin yung mga nakita kong hindi magandang bagay sa platform nito para sa akin. Unang hindi magandang bagay na nakita ko sa platform nito at kabilang po ito sa red flag ay hindi po malinaw
yung source of income ng platform. So base sa pag-analyze ko sa platform nito, wala po akong nakikitang produkto o serbisyo na ino-offer ng platform para masabi ko na ito po ay marangal. So ang nangyayari kasi dito, mag-i-invest ka o magsusubscribe ka dito sa platform nito para kumita ka ng pera araw-araw sa panonood ng video at makuha mo yung benefits na makapag-recruit ng tao at kumita sa binary. Pero kung pag-uusapan natin kung ano ba yung kapalit ng subscription plan o subscription na ibinayad mo, wala ka pong binabayaran dito kundi para kumita lang. Red flag po yan kasi ang kakalabasan nito na ang source of income lang ng platform nito ay galing lang sa mga subscription o investment ng mga tao kung bakit sila makakapagbayad ng pera sa mga member. Sign po yan ng isang Ponzi scheme. Okay? Pangalawang hindi ko nagustuhan dito at kasama sa red flag, ang buong sistema ng My Friends Day o MFD ay hindi po sustainable. No, paano ko nasabi? Kung natatandaan mo po yung platform ng friendship na isang pyramid scheme, kung pagkukumpara ko itong My Friends Day sa friendship, hindi po nagkakaiba ng sistema. Ibig sabihin, kung hindi nagkakaiba ng sistema, possible na mag-collapse din yung ganitong klase ng pagkakakitaan, itong My Friends Day, okay? Kung hindi ka po familiar sa friendship, ito po ay isang social media platform din. So, meron din silang subscription, isa rin silang binary at MLM system. Katulad ng MFD o My Friends Day, sa friendship, ay makakuha ka rin ng points every time na magpo-post ka, magla-like o magko-comment sa isang post. Yung 1,000 points ay katumbas po ng $1. Ang pagkakaiba lang ng MFD at My Friendship, sa MFD po kasi yung paraan para kumita ka ng gems o kaya naman kumita ka ng pera ay galing po sa panonood ng video. Pero dati galing din yan sa pagla-like, pagko-comment at pag-create ng post. Ang pinagkapareho ng MFD at Friendship, ang source of income nila ay galing lang sa subscription kung saan nagmula lang sa mga investment na mga tao at hindi galing sa totoong produkto o serbisyo. Ibig sabihin, luma na po yung ganitong klase ng sistema ng MFD o My Friends Day. Kung nagkaroon ng SEC advisory ang friendship o dahil sa pagsusulisit ng investment, possible din na ganun ang kakalabasan nito sa MFD. Isa pang dahilan kung bakit ko nasabi na hindi sustainable ang MFD dahil yung paraan kung paano kumikita ang mga member ng MFD sa panonood ng video ay isang lumang tugtugi na po yan. Kasi yung profit mo dito ay galing lang sa mga taong nag-invest at perang inilagay mo dito sa platform na ito, no, paikot-ikot lang po yung pera dito sa loob ng platform. Paano ko nasabing lumang tugtugin? Dahil marami na pong mga platform ang mayroong ganitong klaseng uri ng pagkakitaan. Pero sa bandang huli, pinapasara po ng SEC dahil sa pagsusulisit ng investment at walang lisensya para magsulisit ng investment. At karamihan ng ganitong klase ng platform o ng pagkakakitaan ay nagsara dahil yung ganitong uri ng pagkakakitaan ay hindi naman po talaga marangal at meron po yung hangganan. Kung natatandaan nyo po yung Clickmax at iWatch.ph na parehong-pareho yung pamamaraan ng pagkakakitaan nila dito sa MFD o My Friends Day. No, kikita ka sa panonood ng video pero dahil ang source of income ng platform ay galing lang sa mga investor at mga recruit na mga member, sa bandang huli po magkukulaps po yung ganitong klase ng sistema. Dahil nakikita ko na unrealistic po yung reward system dito sa MFD o My Friends Day. Pangatlong hindi ko nagustuhan dito at kasama sa red flag, nakikita ko na ang MFD o My Friends Day ay possible na pyramid scheme. Ang buong sistema ng pagkakakitaan ng MFD ay nakafocus lang po sa recruitment. No, paano ko nasabi na possible na pyramid scheme? Dahil wala po itong totoong produkto o serbisyo. Okay? Ang MLM po na mayroong binary ay nagiging marangal lang yan kapag mayroong actual na produkto o serbisyo na ino-offer. Kapag wala pong totoong produkto o serbisyo at galing lang ang kita ng mga member sa perang ipapasok ng bagong recruit o lumang investor, yan po ay isang sign ng pyramid scheme. Kung titinan mo ng mabuti yung sistema, lahat po yan ay nakafocus sa recruitment dahil nga walang totoong produkto o serbisyo. Okay? Pangapat na hindi ko nagustuhan dito ay wala pong malinaw na roadmap sa mga darating na project katulad ng token, paano yung reward system, kailan mag-o-open yung token, kailan magiging available ang white paper ng token, kailan ba maaasahan yung mga darating na project. Lahat po yan ay walang information. Pero sige, for the sake of discussion, sabihin natin na magkakaroon talaga ng token at exchanger DApp. Sa tingin mo pa, magiging successful ito? Para sa akin po, hindi. Paano ko nasabi? Dahil kung ang isang token
ay gagamitin sa isang MLM o network marketing business, wala po yan totoong value at yan po ay na red flag at hindi magandang project. Base po yan sa history. Marami na pong nagtangka na mag-create ng token para gamitin sa MLM, pero sa bandang huli nawawalan po ng totoong value kasi walang pumapasok na totoong investor. Isa pong example dito ay yung OneCoin, no? Ginamit sa MLM at isa sa napatunayan na isang Ponzi scheme kasi galing lang sa mga bagong investor yung perang umiikot sa loob ng token. Isa pang example, BitConnect. Nung gumamit sila ng crypto token na BCC, MLM structure din ang BitConnect kung saan galing lang din sa mga member ang perang umiikot at walang totoong value. For such, gumamit din ng isang Ethereum-based token at smart contract. So, yan po yung mga example. Ano pa ba? Okay, Mining City, nag-promote sila ng Bitcoin Vault gamit ang MLM structure. Ano nangyari sa Bitcoin Vault? Nung bumagsak ang value pagkatapos mawala ng bagong recruit. So lahat ng token na ginagamit sa MLM o networking, wala po yan totoong value. Kung magiging matagumpay man ang pag-launch ng token ng My Friends Day, hindi rin po yan magkakaroon ng totoong value dahil wala pong totoong investor at lahat ng umiikot dito ay galing lang sa mga bagong recruit. Isa pang hindi ko nagustuhan dito sa platform nito ay base sa kanilang business presentation, meron po akong nakita mga false claim. Katulad, ang My Friends Day daw o MFD ay meron daw pong sariling blockchain. Hindi po yan totoo, kapatid. Base sa kanilang platform, ang MFD o My Friends Day ay walang sariling blockchain. Ang platform na ito ay nakakonect lang po sa BSC o Binance Smart Chain sa pamagitan ng MetaMask. Isa pang claim sa business presentation na ang My Friends Day daw ang kauna-unahang platform o social media platform na pinaghalong Web 2 at Web 3 sa buong mundo daw. Hindi lang sa Pilipinas, hindi po yan totoo, kapatid. No, false claim po yan. Dahil ang kauna-unahang social media platform na napublish noong 2016 ay ang Steemit. Ito po ay social media platform katulad ng Reddit at Medium, pero nasa loob po ito ng Steem blockchain. Ibig sabihin, ang kauna-unahang social media platform na pinaghalong Web 2 at Web 3 ay Steemit po, kapatid. Kung sa Pilipinas naman, nandyan po yung Laika na isang social media platform din na gumagamit naman ng gems o digital tokens bilang reward sa mga engagement ng content creator. So hindi po totoo ang claim ng MFD o My Friends Day ang kauna-unahang combination ng Web 2 at Web 3. So false claim po yan. So yan po yung mga hindi magandang bagay na nakita ko sa platform nito. So ang review natin dito sa MFD o My Friends Day ay maituturing ko po na isang Ponzi scheme dahil too good to be true ang reward system at mga claim ng platform nito. Nakafocus sa recruitment at walang malinaw na produkto o serbisyo. Yes, possible na pwede kang kumita dito, pero nakikita ko na hindi ito sustainable dahil lahat ng perang pumapasok dito ay galing lang sa mga bagong recruit o sa mga pera ng mga member kung saan umiikot lang dito sa loob ng platform. At pwede maglaho rin ito na parang bula katulad ng mga same scheme ng platform na ito. Okay, ngayon ikaw naman yung tatanungin ko, kapatid. Sa tingin mo, masasabi mo ba na ito ay isang marangal na pagkakitaan? Masasabi mo ba na sustainable ang platform na ito? O nakikita mo na ito ay isang malaking scam? So comment po sa haba ng video na to kung ano yung masasabi mo sa platform nito at ano yung sagot mo sa tanong natin para makatulong ka sa mga makakapanood ng video na to kung papasok ba sila dito sa loob ng platform o kailangan nilang iwasan. So dito nagtatapos ang topic natin ngayon. Hanggang sa muli, I'm Neil Llanto. Bye-bye!